Maraming salamat po sa mga bumoto sa ABP. Ang dahil po nagpapadala sa akin na binoto nila ang ABP. Napakamaraming salamat po in advance. Dahil po dati po nasa 30, nasa 20, nasa 15. Ngayon number 8 na tayo. Maraming salamat po at pinapangako po namin kami ay tutulong. Kung nanalo ang ABP po, tutulong po ang ABP kahit papaano sa inyo. Hindi naman po tayo magbigay tayo ng mga fire extinguisher, magbibigay tayo ng hindi yung iba po baka pwede mo kong bigyan ng pandate ng jowa ko. Wala po tayong gano'n. Bawal po yung pandate ng jowa, okay? Bawal din po yung mga pang-motel. Wala po tayong ganon. Pas po tayo doon. Hindi ko na po saklaw yun. Diba? Meron naman po luneta, 5 piso. Pwede po kayo doon. Luneta, 5 piso. Ay, 10 na pala ngayon sako. Doon na po kayo. Affordable. Okay? Unahin po natin ang ating mga kababayan. Unahin natin yung prevention. Prevention po. Ano po ba yung prevention sa sunog? Magkaroon po tayo ng mga fire extinguisher. Kahit may na bagay po yan, malaking tulong po yan. Dahil may fire extinguisher ka, di ba? Halimbawa, bumigay yung outlet, kaya na pong bombaan ng fire extinguisher immediately. So, yan po. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan, 2 araw na lang po. Ilang buwan na po tayong nagpapaulit-ulit dito para ipaalam po sa inyo na ang bumbero po ang kailangan natin dahil sila po ang mga frontliners at ang mga bayani natin. Wala pa tayo dito, di ba? Sperm pa lang tayo. Okay? Kaya wag po natin kalilimutan, 134 sa Bulota, ang bumbero ng Pilipinas. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas. At syempre kanina po may mga pinagpiestahan po tayo. Nagawa-gawa lang daw po natin ang sinasabi natin kay Abalos tungkol po sa droga. Ito po biglang katunayan, i-follow up ko lang po ito. Ayan po Department of Local and Government. Ito po yung kay Abalos, 13.3. Ayan po yung sinabi natin kanina. Ewan ko 13.9 yata yung nasabi ko. Pero billion, 13.3 billion. Shabu sees Abalos says government war on drugs on right track. Ito po yung nauli po ni Abalos na the record-setting 13.3 billion drug haul was concrete proof that the government's policy of bloodless, wala pong dugong dumanak dito, and preventive-centered campaign against illegal drugs is on the right track. Sabi po ni Mr. Abalos. Ayan po. Ayan Ayan. Pumunta po kayo sa dilg.gov.ph. Hindi po tayo dito nag-aano ng fake news katulad ng mga DDS vlogger. Ayan po nga po, sabi ko sa inyo, meron tayo dyan palagi. Okay? At ito po itong 13.3 billion neto, ito po ay nauli sa Alitagtag at sinasabi nga po nila na peki daw po at setup. Pinakita po nila Team Abalos yan, ni DILG Secretary Abalos, doon po sa Senate hearing na meron pong body cam yung mga police. Pinakita po nila kung paano nila ina-unload at nahuli po yan. Ayan po, may resibo po tayo dyan. Ang sabi po ni Abalos, isipin na lang natin kung nakarating ito sa mga pusher at ibenta sa mga lansangan. Gaano kaya maraming mga buhay ng ating mga kabataan at mga kababayan ang sisirain nito. Yan po ang trabahong Abalos. We have been actively waging a war against drug through our BIDA program, which focuses more on the prevention side while crafting policies on rehabilitation and law enforcement. Ayan po. Hindi naman po palagi kailangan natin ng karahasan. Katulad po ng dating administrasyon na minulat po tayo sa karahasan, pero wala naman po kinainatnan, binudol lang ang taong bayan. Ayan.
Ayan po, kami ay nandito ngayon upang i-announce na ito na siguro ang pinaka malaking huling droga sa kasaysayan ng bansa. Ayan nga po yung sinasabi ko sa inyo. Sa pamumuno ni BBM po, na walang dumadanak ng dugo, kundi isipan lang po ang pinagana, matibay na intelligence, at yung confidential fund po maayos na ginamit, hindi po katulad ni Sara Duterte. Sabi ni Annalyn Bandong, Yolo, pag pumasok ako, ABP, bigyan mo barangay ko ng extinguisher ha. Barangay 153 ng Caloocan. Bibigyan ko po kayo. Pangako yan. I-PM nyo ako. Pag nanalo ha. Okay? Yan po ang greatest accomplishment. Ito po sinasabi natin. Greatest accomplishment ni Abalos. At pag na-accomplish po ni Abalos, syempre, sa tulong din po yan sa ating presidente dahil magagaling po ang gabineteng nakuha niya. Nagkamali man po sa mga unang gabinete, pero eto na po, ngayon po, kumbaga sa kape, napakasarap na ng timpla. Kasi parang kape yan, di ba? Pag nagtimpla ka ng kape, una parang hindi mo na gets. Pero pag napasanayan mo na yung tamang timpla, makukuha mo ang tamang lasa. Di ba? Kaso yung mga jowa mo, ganyan na talaga lasa niyan. Ikaw talaga. Guo家，出席习近平。 At saka nga pala, bago natin makalimutan, bukas po Mother's Day, Robby Ong. Bukas nga po pala Mother's Day. Happy Mother's Day po sa lahat. Shoutout nga pala sa Alyansa kahapon. Pinagbibigyan po ng Alyansa ang mga nanay doon na mga reporter, mga media. Shoutout. Happy Mother's Day sa lahat. Happy Mother's Day po sa ating mga asawa, mga nanay. Yan, Happy Mother's Day sa inyo. At salamat dahil nandiyan ang mga nanay. Ang scientific na ng nanay ay datoputis, toyonosis, laquartasis. Ayan po ang scientific name ng nanay. Kasi hindi namin nagtatanong yun, may scientific ba yung nanay? Meron po, datoputis, toyonosis, laquartasis. Opo. Sa salitang Espanyol, salitang Espanyol, ang nanay po ay Bungangalita Armalita Lapera. Yan po. Sa Espanyol. Bungangalita Armalita Lapera. Yan ang sinasabi. Siyempre, nanay naman yan di ba? Nanay naman yan. Yan po scientific name at Espanyol ng mga nanay. Yan po ang mga may malakit po tayong utang na loob dyan sa mga nanay. Dahil sila po ang nag-aaruga sa atin. At sa nanay ko sa heaven, Happy Mother's Day, Mom. I love you. Ayan sa mga nanay dyan, lalo na dito. Karamihan dito, nanay na, lola na. At sa mga lola, syempre, sa mga lola po na mga kulubot dyan, Happy Mother's Day sa inyo. Bawat kulubot, sakripisyo ang inabot. Tandaan po natin yan. Huwag natin babaliwalain ang mga lolang yan. Dahil bawat kulubot po, sakripisyo ang inabot. Diba? Happy Mother's Day sa inyo. I love you all, mga nanay. Sa asawa ko, kunyari, hindi mo naririnig to, mamaya na lang. Ay, Papa B Entertainment, shoutout. Ayan po Okay, at saka... di ba? Tama naman, di ba? Di ba? La Pera Armalita Bongangera.
Di pa naman kulubot. Ayan, ayan. Sa mga lola dyan, mag-ingat po kayo. Huwag nyo kalimutan yung maintenance nyo. Okay? Happy Mother's to all. Shoutout sa inyo. Happy Mother's Day to all. At sana magtagal pa kayo. Okay? Magtagal pa. Okay, kanina rin sinabi natin na bakit mo sinasabi, Nyolo, na eto na po, PDP, eto po, ilang beses ko lang pinakita to pero marami nagtatanong, ayan no. Ayan po yung sinasabi natin kanina, PDP laban meet with Chinese Communist Party. Ito po yung sinasabi natin, kaya meron po tayo ngayon survey na nakikinig nyo mo, Team China at Team Alyansa. Bakit naman hindi natin tatawagin Team China? Ayan no. PDP po nag-post nito. O, ayan o. PDP, official PDP laban. Sila po talaga ang nagsalita dyan na sila po ay nakipag-meeting sa China. Hindi naman po tayo eh. Sila po ang nagsalita na sila ay nakapag-meeting sa China. At bakit ka naman makikipag-meeting sa China kung ikaw naman ay gagampan sa local election? O Philippine election. Diba? Magtaka po kayo kasi nun. Bakit kayo hihingi ng tulong sa ibang bansa para sa local o Philippine election? Ngayon lang po nangyari sa history ng Pilipinas yan. Kasi po, ito po ay buong puwersa na ginagawa nila para po mapabalik ang mga Duterte. Dahil hindi lang po kasi ang Pilipino ang gusto at may pakay sa ating bansa. Ito pong China ay malaki ang pakay sa ating bansa at gaya nga po na nadiskubre ni ating Senador Tolentino na itong Infinitus ay bayaran mismo ng People's Republic of China na ang gawain lang po ay sirain ang ating gobyerno. Saka makakita ng ganon. Ngayon lang po ito, ang isang bansang China ay nakikialam, tumutulong, nagpopondo dito sa ating mga Pilipino. Hindi po ganon. What the F? Gumising po tayo mga kababayan. Kami po dito ay hindi po kami nagiging sa inyo. Kami po dito ay nagbibigay liwanag lang po sa inyong mga isipan na tayo ay Pilipino sa dugo't laman. 'Di ba? Bakit ka makikipisan sa dayuhan? Hindi po nararapat 'yan. Nakikipisan ka sa dayuhan dahil meron kang layunin, meron kang itim na balak para pamunuan ulit tayo ng walang yang China na 'yan. Kita nyo po ngayon. Kita nyo po ngayon. Yung mga China, nagkalat sa spy, nagkalat pa rin ngayon. Yung Comelec, ini-spyan. Desperadong galawan na po ito. Kailangan po natin magtulong-tulong, maging mapagmatsyag, mapanuri, maging sensitibo po tayo sa mga bagay regarding po sa ating kasarinlan at soberanya. Ito po ay usapin na po ng soberanya ng Pilipinas. At pag sumuporta po kayo dito sa mga taong may itim na balak na pakikipag-alyansa o pakikipagkampi sa China, ay itakwil po natin yan. Kawawa po tayo. Kayo po tayo ang nagluluklok ng ating mga opisyal. Pero wag natin iluklok ang mga opisyal na humingi ng tulong sa dayuhan at ang kapalit po ay ang ating kalayaan. Magising po tayo mga kaibigan. Nagsimula po ito. Ayan o, ito. I-zoom nyo na lang. Ayan o. I-zoom nyo na lang. Ayan sinasabi ko sa inyo noon. I-zoom nyo na lang. Logo ng PDP, logo ng makakaliwang grupo. Sino ngayon ang makakaliwa?
Oh, ayan po, isum nyo na lang. Logo ng PDP, logo ng mga kaliwang grupo. Sino ngayon ang mga kaliwa, mga kaibigan, mga libag, mga karayuman? Oh, yan po ang sinasabi natin sa inyo. Kapag tayo po ay nagpabiktima, kapag tayo ay hindi natin inagapan yan, sunod-sunod na po to. Uubusin na po ang ating West Philippine Sea, uubusin na ang Palawan, uubusin na ang lahat na lang yan, kukuhanin nila yan. Ngayon pa lang, nasa atin ito, nasa inyong mga kamay ang ating kapakanan. Nasa inyong mga kamay ang ating kinabukasan. Wag kay kita-kita nyo si Lambino, no, parang lambe, kitang-kita nyo. Oh. Kaya tapos, yan ba, sasabihin nyo? Pag Duterte, paanong Duterte? Ganyan ba, Duterte? Isipin nyo, ganyan? Oh, ang tanging misyon, visyon ng Duterte ay ibalik lang ang isang tao? Ganun po ba? Hindi po ganon. Gumising po tayo, mamulat po tayo. Dahil sa ating bansa, masyado na pong gulpi tayo. Okay lang sana nagugulpi tayo ng ating sariling dugo. Pero gulpi ka na nga sa sarili mong dugo dahil kay Duterte, ginulpi pa tayo ng ibang bansa gaya ng China. Sisira po, pinagwawalangya nila ang ating mga isla. Habang si Duterte po, pinagwawalangya po ang ating mga kababayang Pilipino. Nasa sa inyo po yan kung gusto yung bumalik tayo sa ganong sistema. Kaya ang pakiusap lang namin, bumoto kayo ng tama. Pagganahin nyo po ang puso ay isipan nyo dahil sa atin nakasalalay ang kinabukasan ng bansang ito. Amen, amen. Who is this stupid guy? Stupid guy? Stupid guy? Hindi po siya naliligo. Ngayon maisingit ko lang po ito. Meron pong isang disqualification case laban kay Vico Soto. Grabe talaga, no? Kapag sino pa matino yung disqualified. Painggan lang natin na ito. Si Topacio talaga laging nasa maling destinasyon ng ustisya to si Topacio eh. Good morning po. My name is Casey Carnaco. Yes, sir. Are you aware po na is na wala kang sa senior Vico Soto posted sa Facebook niya na nag-seek sila ng exemptions from COMELEC until March 24. So, meron ditong strike. And then there's a list po para merong table Topacio, ano ka ba? Lahat ng kliyente mo nasa maling katotohanan ka talaga eh. of those specific programs na hihingi ng exemption po ng Pasig LGU apparently before March 24. Ngayon, the request covers the exemption of the following. So mahabang listahan po ng mga items. Tapos by virtue of authority granted upon me under COMELEC Resolution 11060 as amended, the recommendation of the Law Department is hereby approved. So the Law Department recommended approval of the request, and then merong reply si COMELEC Chairman Garcia approving the recommendation of the Law Department. Yun po. Okay, so that should be a matter of defense. I-erase niya kung gano'n. And tingnan natin if that exemption is also a valid exemption. Kasi hindi porket in-exempt ka, valid na yung exemption eh. Kasi ang exemption lang talaga nakalagay dito ay burial and medical services. Kasi kung i-exempt mo lahat, Ayan po, pinagtatalunan po at pinafile nila dito yung Pasig Scholar Allowances. Topacio, tumigil ka na. ay di para ano kayong ban? What good is the ban? What good
is a ban if everyone will be exempted, di ba? So, matter of defense, wala naman po. Kaya nga sabi ko, he is entitled to due process. Were you aware po na Alin? nag-submit sila ng request for these exemptions? Hindi kami aware, but we are banking on the general provisions of the law na ang exempt lang talaga ay burial and medical expenses. Kaya nga, may Ayan, nakitaan nila yung burial and medical expenses. Nakitaan nila ng butas ito. Ito po yung reklamo kay Vico Soto. I-react lang po natin konti kasi nga po, syempre Vico Soto yan, napakagaling yan. Wala nang magawa itong si Topacio. Ito. Ito po ang complaint. The complainant, a Filipino and legal age which, ayan, nakatira sa Pasig City. This is a complaint seeking to disqualify the respondent Vico Soto from the 2025 national local election. Cause his criminal prosecution for violation of Section 261 Omnibus Election Code, vote buying. Seryoso ka? Vote buying, Vico Soto? And Section 2610, public funds money deposited in trust equipment facilities owned or controlled by the government or for an election campaign. Respondent Vico Soto is of legal age Filipino, the incumbent mayor of Pasig City who is seeking re-election as a mayor of Pasig City in the 25 local election. He may be served with notices, processes, orders, decisions, and resolutions by the Honorable Commission at the 57 Celery Drive, Valle Verde 5, Barangay Ugong, Pasig. Anak ng weteng. Oy, Criselda pare, thank you. Alam mo, Topacio, lagi na lang lahat ng kliyente mo nasa maling posisyon ng batas. Obvious. Nagkibuloy ka, maling posisyon ng batas. Siyempre, nag-Duterte ka, lalong maling posisyon ng batas. Ngayon naman, si Vico Soto, ang kakasuhan mo, ewan ko lang kung magtagumpay ka dyan. Tatawanan lang kayo. Oy, Ria Lacinto, maraming salamat po. Kaya nga, Mamulalain, tama, hindi na po kailangan bumili ni Vico Soto ng boto. Dahil yung ibang mga tao dyan sa Pasig, sila mismo ang gumagastos. Meron, pinakita natin yan. Yung mga taong libreng pa-t-shirt, sila na ang nagpapagawa, pinapakalat nila. Libreng poster, sila na ang nagpapagawa, pinapakalat nila. Nakita nyo naman yung campaign ni Vico Soto. Walang artista, siya lang. Oh, wala nga minsan sound system. Grabe. Alam mo, pag may kaugnayan talaga at dikit ng mga Duterte, ganito ang galawan eh. Madumi. Diba? Madumi talaga. Tingnan nga po natin kung nakasagot na si Vico Soto. Kanina ko pa iniintay. Saglit lang po, tingnan muna natin kung nakasagot na si Vico Soto dito kay Topacio. Okay? Ito. Sabi ni Vico Soto, Sir, forward ko lang po, galing po kay Topacio yan. Nakatakip pa, mukhang may press conference ulit sila mamaya. What? Vote buying case versus Mio Vico Soto when May 10, 2025, 10 a.m. Registration, 11 a.m. press con proper. Ito na. Grabe, di na nagsawa. Post ko ulit, sabi ni Vico Soto. Yung sa scholarship yata topic nila, sir. Oh. Sabi ni Vico Soto, press ko na naman. Kinantahan niya. Ito na. Kinantahan niya. Press ko na naman. O kay tulin ng araw. Press ko nagdaan. Tila ba kung kailan lang. Ngayon sa press con, anong pag-iinitan?
Ang scholarship naman, kahit may exemption yan. Preskon na namang muli. Di na magets ang ating minimiti. Preskon na namang muli, pero sa dulo, katotohanan pa rin ang magwawagi. Xi Jinping, Pute, kinantahan lang po si Topacio. Kinantahan lang. Kinantahan lang si Topacio. Putek, nakakahiya. Ayan po ang sagot ni Vico Soto 6 hours ago. Kinantahan niya lang po ng preskon na naman. Anak ng weteng, oh. Hindi ba kayo nagsasawa sa mga ganitong mga bagay na si Vico Soto lang po ang nakaagaw. Si Vico Soto lang po ang tanging ganitong kandidato na tinitingala po natin ngayon. Si Vico Soto lang po ang nag-ayos ng Pasig. Kaya kahit anong paninira nyo po, hindi kayo mananalo sa mga tiga Pasig. Kasi sila mismo nararamdaman nila eh. At kung ang dami nyong aakusa kay Vico Soto, vote buying pa, eh ayaw niya nga nung mga pera-pera eh. Diba? Good luck na lang sa inyong scholarship disqualification case. Duduraan lang kayo ng mga tiga Pasig, Topacio. Kakahiya kayo. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang